Mga nagtatanggol at sumusuporta sa Tape Incorporated, gustong pakasuhan ng mga media outlets na nag-post at nagbalita na kinakansela na ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark registration ng tape at ibinigay na ito sa tunay na may-ari ang TVJ, dahil ayon sa kanila ay wala itong katotohanan at isang malaking fake news lamang. Ito raw ang katunayan na hindi pa pinalang lahat, makikitang registered at renew pa rin ang trademark registration ng Tape Incorporated sa database ng WIPO at IPO Philippines. Nauna nang nag-issue ng preliminary cancellation ng IPO Philippines na maaari pang iapela at iakyat sa Director General, at kung di pa rin sang-ayon sa desisyon ng IPO Philippines, walang makapipigil sa tape na iakyat ito sa Court of Appeals at maging sa Korte Suprema. Gayun din sa pagbasura ng IPO Philippines sa objection for application ni Joey De Leon ay maaari pa ring iapela gaya ng una nang nasabi natin. Magkaiba po ang mga kaso sa kanselasyon ng trademark under Class 16, 18, 21, at 25 at sa pagbasura ng objection for application ni Joey De Leon. Pinapalabas lang daw ng kampo ng TVJ na ibinasura na ang apela ng tape, ito ay pawang kasinungalingan lang daw. Disinformation at fake news, tila mali ang pag-intindi o binabaluktot para masabing talo na o walang laban na ang tape. Malinaw na binabaluktot o tila wala silang alam sa rules of procedure sa hudikatura. Gumagawa po sila ng trial by publicity para nga naman udyukan ang kanilang blind followers na tigilan na ng tape ang paggamit ng titulong Eat Bulaga. Sa katunayan, dahil pending pa ang lahat, nananatili ang karapatan ng tape sa paggamit ng pamagat. Sa katunayan kung susundin at rerespetuhin ang batas, wala silang karapatang gamitin ang Eat Bulaga sa alinmang bahagi ng kanilang programa gayon din sa kanta at online media dahil hindi pa pinala ang lahat. Nangangahulugang wala pa silang natatanggap na trademark certificate dahil sa kasalukuyan ang mga kaso ay nakabinbin dahil sa apela ng Tape Inc. So sa madaling salita, hindi matanggap ng mga nagtatanggol at sumusuporta sa Tape Incorporated ang inilabas na desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines. Hindi nila kayang tanggapin na ang totoong may-ari ng Eat Bulaga ay ang TVJ. Para din kasi nilang sinabi na nagpapakalat ng kasinungalingan ang kanilang network na GMA, dahil isa ito sa nagbalita tungkol sa inilabas na desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines. Thank you.